sabay-sabay pa ang mga power spike ng mga heroes dito ng Aurora Gaming. And this is the second matchup ng Aurora Gaming na masasabi nating napakahirap para sa kanila. Kahapon ay kinilaban nila ang defending MSC champions. Ngayon naman ay kakalabanin ng Aurora Gaming ang defending MS Series champions. Pasok na tayo sa Land of Dawn. Mukhang ultra-leash talaga si King Kong dito. Yeah. Ang nakikita ko dito nga pwedeng out ng Onyx is yung late game. They have a tricore setup na naman, farm heavy. Ang problema lang doon is usually paired up yan ng mga Farsa, Vexana. May mga magandang wave clear kundi namang counterplay mula kay Light. But for Aurora, napakalakas ng mid game nila. Yung talking about just the power spikes with this Harith, Lancelot, nakakatakot yan. Baka hindi umabot sa power spike ang Onyx. Plato lang si Kirk. Yun naman talaga, no? Pera-pera lang, saktong sustain. At grabe yung paggamit ng Earthen Rampart dito for Light. Talagang natsa-chambahan with the Concussive Blast at, as well. Ibang klase talaga mag-trade yung Grak, no? Yung mga ganong klaseng early game trades. Yeah. Pero ang ganda rin nung ginawa ni Brusco kasi parang inalay niya na yung HP niya para hindi ma-freezan si Super Prince. Na-clear pa rin nila yung wave under the tower. Nilatag nila yung trap and then Finner skill gamit Concussive Blast talaga para ma-clear yung wave. Kasi nakadalawang Earthen Rampart si Light sa may middle lane. So na-equalize yung lead sana na meron dito yung Aurora. So again, very big threat yung mid lane rotation ni King Kong na ginagawa niya na ngayon. Ayun, napapunta siya sa may middle lane. Pero makaka-dodge away pa rin naman ang Aurora kasi may nakaready pa. Ayaw umalis. Sabi ni King, Sigma ako eh. Tsaka nararamdaman din ata ng Aurora Gaming na alam na nila by this point na paulit-ulit dadaan ng mid lane dito si King Kong. Might as well, iplanta na natin si Light ang around that mid lane dahil parang prerequisite din kasi for both teams na makapag-clear agad safely para makaikot ang kanilang mid-roam tandem. Oh, Prince, pana kay Light. Medyo mahapde yung kagat dito ni Super Prince pero Grak pa rin naman niya. Yeah, yung traditional na sagot sa isang Selena, yung Grak. Pero wala na kasi yung first kill eh. What? Kirk, zoning out. Sobrang tapang. Oo, talagang alay buhay pa. Sacrifice mo ng Onyx yung pagong pero lalaban pa ata yung Aurora. Yue, natali dito ni Kirk so hindi sila maka-engage. Sakto yung pagtabi nila ni Light. Hindi makagalaw yung Valentina. Kakaiba si Kuya Gopert doon. Magkakaroon na mainit na trade dito. 1v1 lamang. Pero makapag-region naman si Doming Kite. I just wanna commend yung ginawa ni Kirk doon. Level 3 pa lang. Inching level 4. Na-zone out na agad nila si Demon Kite. Sobrang critical nung unang waves para dito kay Kirk na-advance niya eh. Parang yung nangyari, siya yung una dun sa wave. Tapos kung hindi ako nagkamali, siya rin nakakuha siguro or sila yung nakakuha nung crab. So kaya nauna sa level 4 doon si Kirk. Sobrang tapang niya. And Demon Kite opting to go for the farm. Mukhang second turtle yung mas minamata dito ng Aurora. Yeah. Unfortunately for Aurora, di nila magagawa yung keys to victory na nilatag ni Wolf kanina kasi Arlott yung hawak niya laban sa CC. Medyo kailangan nila ng additional wave clear para maunang makalabas si Edward. So umagang maaga napunta si Kirk doon sa pagong. So parang trade lang din talaga yung harbi ng Aurora. Farm lang kay Lancelot. As long as hindi napipigilan yung farm, hindi mo kahit masaya sila. At hindi pa naman ganong kasama para sa Aurora Gaming, no? Na buhay pa rin ang lahat. Nakuha lamang sila ng isang turtle. In fact, yung power spike nila ay kaka-online lamang, level 4. Para sa lahat ng kanilang mga miyembro, ng susunod na team fight ay malaki ang tsansa na makita nating makalamang ang Aurora doon as long as I think ay mauna sila sa pag-engage. Yeah, this is why I feel like yung third pick ng Arlott mula sa Aurora ay curious to me kasi parang hindi ko pa nakikita ganong combo. Pinapauna na lang ng pana dito si Yue, but that's just some poke. At alam natin, mid control. As long as itong lineup ng Onyx ay nakakapag-farm sa gilid with CC as well as this Moskov, sabay nakakakontrol yung mid with King Kong, they're gonna be fine kahit tumagal tong laban na to. Yeah. Ang medyo malungkot dito for Aurora, no? Even though masaya sila nagpa-farm sila, yung duo ng Aurora sa mid parang hindi makagalaw kasi naka-lock in yung mga pana dito ni Super Friends. Ang daming vision na nakukuha tulad na sila mga during the drafting stage. So medyo mahirap din even yung objective takes for Aurora. Pero nauna silang nakapasok dito sa may pagong sa Onyx. Sila yung kailangan pumasok pabalik. May Mountain Shocker na kinasa. Si King Kong, they will get a vision but they don't have the position. Ikumpleto ang mission ng Aurora. Final slash dito mula kay Edward. So dito matutumba. Una si Brusco pero nandoon yung curtains call mula kay Kirk pero hindi na sila makakaharap ng additional kill. And Aurora Gaming ngayon nakakalamang ng 400. 1 kill plus the turtle at may 1v1 pa dito. Kelra versus Doming Kite. And this is the early game power spike ng isang Harith na ine-expect natin. At umaaligid na rin si Demon Kite. The Kite Brothers versus the K&K Connection. Nagkakatingin na dito sa may bandang bottom lane. Kite lang, kuha ng plato.
Kelra, madedepensa pa rin naman niya yung bottom lane. But so far, Aurora, sila ang lumalamang sa race. Alam naman natin na ito yung power spike para sa Roller Turtle 2. At kahit may magandang rotation yung Onyx dun sa first Turtle, hindi nila kayang i-match talaga yung second Turtle fight. Uy, King Kong with the Manta Shocker. Good dodge. Mula kay Edward. But that's 2 minutes na walang flicker si Edward. Mukhang aabusuin ito ng Onyx Philippines. Si Kendra ngayon nabibigyan ng rotation mula dito sa Aurora Gaming. Pero may malaking nangyayari sa mid lane, ha? Sinubukan nakawin yung Crapper Demon Kite again. Tulad sinabi mo, natali ni Kirk yung Lancelot at pati na rin yung Valentina. Tinamaan ang paa mula kay Super Prince pero nakaharang si Edward. Grabe yung depensa ng Aurora. Wala pang nakukuha, still just 1 kill. Pero lamang na ng 1,000 ang Aurora Gaming. And dito na natin siguro masasabi na yung early game power spike talaga ng Aurora ay sinusubukan lamang i-minimize ng Onyx Philippines. If you're Onyx, syempre nagmumukhang, if you're a fan of Onyx, I mean, when you're looking at the gold, parang makakabahan ka. Pero ito talaga yung shape ng mapa. In fact, Onyx are getting away sa first 5 minutes natin. Yeah. I'm actually surprised na hindi pa sila ganun kahirap dun sa pagkuha ng farm. But then, hindi pa rin tapos ang unos. Dire-diretso pa rin ang pagkaalamang dito ng Rora. It would take maybe 15 minutes bago pa tuloy na makaramdam ng lakas ang Onyx. Tsaka nag-aabang din tayo no, ng isang winning team fight mula sa Aurora Gaming. Yeah. In fact, this might just be it. The second turtle, no, the last turtle of the game na mukhang sisimulan na. Hihilaan mamang ni Brusco. Pero nandiyan din naman si Light. Si Kirk in a zone out ng Aurora Gaming. And this might just be a free turtle. Papalag kaya ang Onyx Philippines! Brusco na iwan tectonic charge mula kay Light Momentum Breaker para sa Aurora. And mukhang laboring pagong na nga at naata to para sa kanila. Pero Skirk, nakasilip pa rin naman. Pero si Demon Kite hindi na binitawan yung objective na yon. And they still get the third turtle. Di pa tapos daw, Edward, pana-slash sa may bandang ibaba. King Kong, makakalayo naman, however, top lane. 1v1 between Demon Kite and Kelra na puwersa yung Zaman Force. Although na-clear din naman ni Kelra yung wave na yan, pero look at Light. Nakaabang sila, pwede sila mag-transition mula sa mid papuntang top lane. Ganda ng switch ng Onyx mula dun sa bottom lane, papunta sa top, nandun yung gold laner. Pero sinagot agad ng Rora, after that turtle fight, madali itong si Dominic kahit napuntahan si Kelra dun sa may top lane. Oh, ngayon no, si Kelra talagang kailangan ng alagaan. And this is something na inihintay natin, no, yung late game Moskov. Sa ngayon ay lamang ng halos 1,000 si Harith against this Moskov. And pakiramdam ko ito naman talaga yung in-expect natin kapag ganitong matchup ang tinitignan. I mean, usually yung mga YSS lineups, ito yung mga Deadpool squad eh. Kaso ang problema kasi parang yung lineup nila parang bukas pa magkaka-farm. Kasi may Moscow, may CC. Kailangan mo kailangan mo mag-ani ng matagal para sa Onyx Philippines. Pero tulad ng binanggit ni Wolf, parang chill lang eh. Parang sige, farm tayo. Oh, Brusco, get cast onto Light. Wala yung kanyang shield, so hindi CC immune yung Grok, pero may nakalatag na trap, may damage na natatanggap dito yung Onyx Philippines. Good pokes mula dito kay Yue. Pero nakakaaliw, no, yung mechanic ngayon ng Grok kung saan CC immune ka kapag nagsisil ka. Pero Kirk! Vengeance, ginamit ng CC, that's about Ben hinintay niya matapos yung Vengeance. Mainit na magharit dito, ha. Kahapon pa mainit si Dominic Kite. And with that, his first kill of the game. Here comes the SOD, pero mukhang may engage pa dito sa baba. Si Brusco ay mapapaflicker na. Pero Torre na lang ang kukunin ng Aurora Gaming. So, ito na yung tunay na problema ng Onyx. Kasi kanina, nung mga turtle fights pa lang yung palitan, hindi pa nila problema yung siege ng Rora. The biggest problem is yung wave clear ng Onyx ay sobrang committal. For example, they will have to pop yung ultimate ni Brusco o kaya naman si Super Prince kailangan mag face-to-face dun sa minion wave. And that's also true for King Kong. It's gonna be a difficult defense, difficult next 7 minutes para sa Onyx. Yeah, yun yung malungkot eh. Kasi kapag hawak niya yung Lancelot, ang dali lang ng wave clear eh. Ngayon, pag tinignan mo yung lineup ng Onyx, parang si Kerra lang. Yung may wave clear. Kasi si King Kong, para mag-clear ng wave, kailangan niyang gamitin yung Traceless. Aurora, confident with their control on the map, takes the first Lord. Ang tanong, kaya ba kumuntas ng Onyx? Hindi na ata kasi nasa taas pa si King Kong. And that will be the Lord, the first Lord of the game. Going to Aurora Gaming. At hindi na ata lalaban pa ng team fight ang Onyx Philippines sa mid lane. Na magiging trade, however, ay makakakuha ng Torres sa taas ang Onyx Philippines. Pero ang Lord ay nagmamarcha na. Mukhang may trade din sa baba. Turret makukuha dito ng Aurora Gaming. Maliban na lang kung biglang pumasok ang Onyx Philippines. At hindi na ata nila gagawin yan na even pa ang trade ng ating turrets. Siege talaga yung habol ng Aurora. Malaking problema nga to for Onyx kasi kailangan nilang huminga pa for the next few minutes para kay King Kong and Kelra.
And yun yung hinihintay natin, no? Yung mag-online ng K&K connection. And the problem is, medyo semi-late game. Itong dalawang pick nila, the YSS and the Moscow, pang-comeback talaga ang inaabangan natin. Pero pumipera na rin naman si Kirk. The moment na makakuha din ng pera ang Edith na to, or rather, ang CC na to, ay tsaka natin makikita yung effects ng Onyx Philippines. Pero lumalaki na ang gold lead, tapos hindi pa natutunaw ang Lord. Kita natin problema din para sa Onyx is 1v1. mahirap mag-split push yung Moscow. Di pa kaya ni King Kong sa moment na to, especially with endless battle. Kay Demon Knight. So yung kabisado niya yung timing ng corn roast. Oo nga eh. Talagang hinintay niya yung sunod na traceless para ma-dodge niya. Kasi kung nag-dash siya doon, tapos nag-dash pa si Demon Knight, abot siya ng sunod na thorn roast. Ooh, the holy shield na being popped dun sa may top lane kahit inattempt ng Onyx na depensa yun. So masakit eh. Free resource. Any port in the storm nga para sa Onyx ngayon. With the Aurora, they're not letting up. Yung tempo nasa kanila. At hindi rin sila gumagawa ng mga risky plays. Oh, sakto din naman. If you're Onyx Philippines, pangit din kasi na masyado yung inaabantehan and I think they're getting what they can. And yun naman talaga ang inihintay if you're Onyx Philippines. But for Aurora Gaming, lamang pa rin sila. Lumalaki pa nga yung lamang. In fact, one big light play. This could be the end of that game. Yun yung inaabangan natin. Isang malaking set mula sa Grok. That tectonic charge, knocking up 2 or 3 people. Pwede na eh. Kasi nasa kanila na yung power spike ngayon. This battle brute force and then war axe para dito kay Demon kahit kaya namang burst at di pa nga natin masyadong pinag-usapan dito yung Harith na tatlo na rin yung buong na buong items. Technically speaking, Onyx can actually kill one member or two ng Aurora kapag meron silang magandang initiation. But it seems like Aurora, dahil dun sa mga pwestuhan na ganito, katulad ni Light, yung nanggugulo ng ganyan, mahirap makahanap ng magandang opening for Onyx. Ito yung sinasabi mo, yung vision. Kasi ang daming kita ng Onyx, parang yung ang sagot ni Light dito. Sige, try mo. And tulad yan, tinatry nila umatras si Onyx. Si Kirk yung napuruhan, tectonic charge, ginamit pa pero hindi na nga ata kailangan. Medyo nagsayang ng flicker dito yung Aurora pero still, hawak nila yung mapa. Oh, tsaka imaginein mo kung may pumalag, kung may nag-respond mula sa Onyx Philippines doon sa overstep or sa misstep ni Kirk, ay siguro na-knock off din ng tectonic charge. Pero 15 seconds pa naman para mabuhay yung CC. In fact, aabot pa nga siya doon sa Lord. At medyo bumibilis na rin, so masakit na rin si Kelra. So, parang 10 bits pa rin eh. Ang problema kasi pag nag-overcommit ka dito on Onyx, ang taas ng counter-engage potential from Aurora. Lancelot, tapos meron ka ng Valentina na pwede copyin yung Edith. And then, ang isa pang problema ng Onyx, yung split push. Kasi itong split push ni Kelra, typically nangyari sa Moscow, ang hirap i-pull off versus Lance and Arlott ng Aurora. Rush Lord para sa Aurora, nakaharap si Edward, para slash. Onto Kirk, hindi nila maabot yung CC, pero nandoon pa rin naman si Edward, ang daming vengeance stacks. Pero hindi pa rin enough yung follow-up and Aurora slowly burning yung tempo ng Onyx. Dahang-dahang sinasakal yung mapa at yung farm. Oo, ang ganda din kasi yung mga objectives talaga, Wolf. I think it's already 2 turrets, 2 lords, or 2 turtles rather. Oy, Edward. At ang mga nagiging trade lang dito ng Onyx Philippines ay Torre. Kirk sumusubok ng isa, Pana. tatama ang pana. Pero hindi sapat yung damage. Kamuntikan lang. And by the way, kanina nag-split push si Kelra habang nangyari yung Lord at umabot lang siya dun sa may bush, dun sa may top lane. No. And typically kapag isang normal na Moscow game, kapag Lord 2 tapos hindi nyo kayang lumaban, makapag-split push hanggang second turret yung isang Moscow. Pero in this scenario, like we said, yung Arlott, yung track ng Lancelot, hindi kaya ni Kelra kaya napauwi din siya. So no trade-off for Onyx. At aamba pa, dadamba pa nga ang Lord dito sa mid lane. Hindi pa naman makapag-push ang Aurora Gaming. May Lord pa or rather waves na niluluto ang Aurora Gaming sa baba. Nandiyan na ang Earthen Rampart. The threat of the tectonic charge is still available. Flicker is up para dito. Edward! Final slash mula sa kanya, Brusco naabot nila pero unang tutumba. Si Edward, tumumba rin naman si Brusco. 1-on-1 yung naging trade-off pero Demon kahit tinamaan ng pana na force si Purify. However, Kelra nag-aabang na. Nag-ihintay na may bandang likuran. Tinamaan ng pana si Light. Super Friends, And they naghahanap find pa. one. Abyssal Arrow is available pero hindi na nila itutuloy pa ang kanilang binabalak. Pero teka lang, hindi pa tatapos yung laban. Alam ni Demon kahit ang angulo ni Super Friends with that dodge as well for the Thorn Throws. Kamuntikan, naging maganda yung set dito ng Aurora. Nandoon yung punish ng Onyx. Naka-ready sila, men.
And yung initiation coming out from Edward, although it caught two, Brusco, nakagamit pa siya nung kanyang ultimate para makapag-dash out. Eventually, ay napatuma pa rin si Brusco, but that forced Aurora na mag-overcommit din naman. Walang natulak ang Aurora sa push na yon. And Super Friends, syempre, tama pa rin talaga yung pana. 2 kills for Onyx, and yung importante doon SOD connected to Kelra, that actually forced Domingkite na mag-purify. And I think medyo milagro pa nga ata na sa kalamangan na mayroon ng Aurora Gaming ay nakadepensa pa rin ng Onyx Philippines. Walang bumagsak na inhibitor turrets. Yeah. Yes, mga ilang pitik na lang yan. Light. Pero mukhang hihintayin pa nila ang susunod na Lord. Lamang pa rin naman ng Aurora Gaming. Wolf, paano ba sosolusyonan ng Onyx Philippines yung tempo na hawak kayo ng Aurora Gaming? You're doing the right thing na talagang minimize your mistakes, minimize yung mga losses mo. Kung sakaling may mamamatay na roamer o kaya na isang explainer, be happy with just one, tapos focus ka na sa pag-wave clear. At this point, hindi ka pa rin talaga malakas. Kapag nakakuha ng pick-off, that would be good. If there's an overextension for Aurora, take it. Pero sa ngayon, they have to fight for scraps. At tiis pogi lang talaga mula sa Onyx. And you Grabe. mentioned tiis Bogey, Wolf. For Aurora Gaming, di na nila kailangan magtiis. Hawak nila ang gold lead ngayon. Sino yung kailangan nilang hanapin? Is it King Kong or Kelra? That's tricky. Feeling ko, si Kelra number 1, pero mahirap yun Oh, inahabol. Demon-Kite, see the Lancer of Kelra! Uy. Loaded damage output from the Moscow. Quick turn! Bumalik kami sa Lord Super Prince. Getting the Lord, hindi nakaabot yung Aurora. Pero nag-ahanap sila ng dugo dito. Yue following Kirk on the top side. Vengeance mula kay Wow. CC. Pana! Tatama mula kay Super Prince. Pero tutumba pa rin naman si Kirk. Pero lumabas na yung Lord sa may middle lane. Imaginein mo yung gold laner mo, yung nang zone ng jungle ng kalaban. And with that, Super Friends out of all people securing yung Lord na yun para sa Onyx Philippines. At mukhang tutunawin din lang naman agad ng Aurora Gaming. Spectacular play ko from Onyx, and reason ko bakit si Kelra yung zone out, kasi nga naman may ultimate ni King Kong. And for some reason, Aurora, ang layo nila dun sa Lord fight. And most importantly, ang layo nila dun sa Lancelot nila. Yeah. Hindi sila nagkaroon ng enough time para connect dun kay Demon-Kite. Demon-Kite did not die, pero dahil dun sa ginawa ng Onyx na yon, na pag-burst din naman ng Lord, biglang nawala ng tempo itong Aurora. Nagsimula sila doon sa doon sa slow push na gusto nilang buuin sa baba. Nagkita yung 8 members, yung 8 players na nasa stage ngayon. Kaso ang problema, Kelra, hindi na kaya tiisin ng kahit sino member dito ng Rora. And then, the thing with Super Friends is tatlo din yung item niya. So, pag tinamaan dito ng pana or ng traps, kahit yung Grak with that lantern, makangaray mula dun sa Selena. oo, ayun, kita-kita, taas ang damage kaya 34,000. Naramdaman ng Aurora. Actually, kahit ako naramdaman ko eh. Napaaray ako eh kasi jungler ako eh. Nararamdaman ko pag Lancelot ako, pag tinitira ako ng gano'n, parang, sige, sa'yo na yun, Lord. Uy, pero hindi tumama ang SOD ni Kelra. Pan-check din lang naman siguro before Aurora Gaming. Pakiramdam ko, the pressure is on for Light and Edward to find a play to potentially even get Super Friends or King Kong ng napakabilis. As you guys said, mahirap haniliwin si Kelra dito. It's a Moskov na may purify. Might as well, pilayan na lang. Kunin si King Kong, Super Friends, or si Kirk. And they do have the tools. Hinihintay na lamang natin yung biglaang flicker play. And speaking of biglaan, ito yung kailangan din i-employ ni Yue. At this point, kailangan siya dun sa big burst. Kasi if you're looking at Domingkite, hindi naman talaga ganun kalaki yung burst ng isang Harit. Although kaya mang burst ng isang Harit, hindi yung parang isa talaga magugulat ka na matutunaw ka na. And 4 items na rin kasi dito si Yue. And magiging critical yung targeting ng Aurora with Yue behind. Kasi manggugulo lang naman si Demon-Kite, and it's gonna be very tricky for Aurora to still fight this. Yeah, Lord, hawak ni King Kong. Very low kill score game. 8 kills pa lamang, 19 minutes na ang ating laro. Pero madami namang nagaganap sa ating mapa. In fact, sinisimulan na nga ng Aurora Gaming ang Lord na ito. Hawak na ni Demon-Kite. In terms of visibility, hindi pa nila alam kung nasaan si Kelra. Tanong gagawa ng play si Edward. Hindi tatama ang final slash. Si Kirk ngayon mukhang mabibigyan. 4 na tao. Here comes the Mountain Shocker. Kita nila lahat. Live! With the tectonic charge and miss! With the Kelra! With the SOD! Lord steal as well! Pasa on the Philippines and nandito na! The gold standard sa may patalikuran! Phantom execution, however, tumumba yung Moskov ng Onyx Philippines. Pero lumabas na yung Lord. Nag-ahabol pa yung Onyx. Pana hindi tama mula kay Super Friends. But that was a crucial Lord steal mula kay Kelra. And yet another Lord still mula sa Onyx Philippines. Aurora Gaming ngayon susubok tumepensa. Nandiyan na ang Lord. This is an evolved Lord. Medyo kulang ang kanilang wave clear kung hindi ma-expend yung Zaman Force. And here comes the Zaman Force mula kay Domingkite. The Purify is available. Edward! Kay Kirk. Si Kirk na naman ang target. Demon-Kite, however,
Universe. May batang likuran nakikipaglaban kay King Kong and tumumba ang Sigma jungler Demon Kite winning the 1v1. Great defense coming out from Rora. They still lost yung kanilang mid lane turret at actually sila yung naunahan dun sa inhibitor. And Edward with the jump, almost catching si Kirk. Pero nabuhay pa rin dun si Kirk because of that defensive item na of choice na Nagatina shield din siya. And then ngayon with the Twilight Armor, talagang pwede na siyang humarap. Ang interesting dito is yung initiation from Rora. It only took one mistake. Light initiating, gamit yung Grak ulti, tapos flicker na hindi tinamaan yung Onyx, na counteract sila. And miraculously, Kelra stole that Lord. But yun, Rora nakakaramdam. Walang flicker si Light, ha? So hindi ganun kadali ang initiation from Rora. Ginamit yung SOD. Ginamit na rin For ang the SOD. defense, Still, nandito na, dumidepensa side ng Onyx Philippines. That's one inhibitor turret na babagsak at mai-equalize nila ang mapa with that push mula sa Aurora Gaming. I love that call personally. No, imagine niyo, lugi na kayo sa mid lane, kaya ginawa nyo na lahat ng pwede nyo gawin para makuha ang inhib nila. Grabe tong game na to. Sobrang slow burn pero ramdam mo yung utak. Yun, no? SOD timing mula kay Kelra. Oh my goodness. And will be followed up by that jump. Yun nga lang, prepared din naman talaga itong si Dominic Kite. Oh. Clutch jeans this time. Oo. Hindi na taga-ata. Actually, na-kontra niya doon si Kelra. And 2-0-1 si Dominic Kite. Pero yung 2 kills na yan, sobrang crucial. Bilis nung no? Reposition ni Demon Kite at Dominic. Yung Kite Brothers, literal, ang gagaling mang kite. Oh. Kasi pag dash in ni Kelra, wala siyang target. Yep. Tapos nasa harap pa siya ng Phantom Execution. Yep. Nasa harap siya ng burst damage ni Dominic Kite. So medyo nahihirapan din si Kelra na humanap talaga ng pwesto sa teamfight. Ibang klase din kasi mag-summon force dito si Dominic Kite. I think punong-puno ang social media ngayon ng mga highlights ng Harit dito ni Dominic Kite. Ito na Kung saan naman. ang dami nila na-outplay. But Round here three, comes another Lord. Evolved Lord na naman muli ito. 22 minutes in. Si King Kong at Kirk ay nagpakita na. Alam na rin alang Rora kung nasaan si Brusco. At Nakopya yun. nalugi na rin. Nakuha na ng Oh, inhib. nakop! Yun na, oy! Si Edward! Final slash siya gamit na pero wala siyang tinamaan. Hinahabol sa Kirk dito with the curtains call. Napasok ng first damage. Pero nandiyan yung SOD. Ang tanong, tatalon ba? Nasaan yung retry? 6.7k hinawakan dalawang Philippine teams. Pero King Kong, the Sigma retry. Long at Kelra at the top lane. Kailangan umuwi ng Aurora. Nagtutulak si Kelra. Sabay-sabay silang uuwi sa base nila. Pero nakatulak na ng Torre. Si Kelra top lane tumumpa pa. Si Demon Kite, Lord, marching in the middle lane and Onyx PH. They're poised to push. Total meltdown para dito sa Aurora Gaming. Makakadepensa pa kaya. Available naman ang summon for si Dominic Kite. But here comes the Lord. Nice delay with our dead rampart. Pero si Kirk ay tumitira na, ha? Final slash, gamit na dito kay Kirk. May iwan na, di ba? Pero nabuhay pa rin, napakakunat. Kelra with the hits! Taking down Yue. Tower lock na ang Onyx Philippines. Pumasok pa si King Kong. Pero makukuha na nila ang game number 1.